kulang or butas pa rin yung bulsa mo. At minsan, nagkakautang-utang ka pa. Tama ba? At hindi mo namamalayan, ilang taon ka na patakbo-takbo lang sa rat race. Or yung tinatawag na trabaho, sahod, bayad utang, trabaho, sahod, bayad utang. Kahit ayaw mo magtrabaho, pinipilit mo kasi nga, no work, no pay. At hindi mo namamalayan, lumilipas ng panahon, ang naipon mo lang ay edad. Ganito kasi yan. For example, kumikita ka ng 20,000 pesos per month at ang pag-uusapan po natin dito ay yung mga taong single at wala pang sarili mga pamilya. Okay? At alam mo naman na yung 20,000 pesos per month mo ay hindi mo yan matatanggap na buo. Kasi bakit? Hindi mo pa natatanggap ay kinaltasan na ng gobyerno. At ipapakita ko po sa inyo yung mga bagay kung saan papunta yung mga perang kinita natin every month. At alam kong alam mo na to. Pero I'm sure na meron ka marirealize after mo mapanood to. Okay? Ito yung mga bagay na hindi mawawala sa gastusin natin every month. Okay? So, tax 10%, 2,000. Mas malaki yung sweldo mo, mas malaki yung tax. Tama ba? Then, SSS, GSIS, etc. For example lang, 1,000 pesos per month. Food, 190 pesos per day times 30 days, 5,700. Dave, ang laki naman yata ng food ko. Okay? Kasi bakit? Malaki din naman sweldo mo, tama ba? Mas malaki yung sweldo, ang nasa mindset mo niyan ay dapat kang kumain ng masarap. Okay? Then, hindi ka naman pwedeng mag-meditate lang or mag-novena lang para hindi ka gutumin, para makatipid, tama ba? Kailangan mo talagang kumain. Okay? Then, transpo or transportation, 50 pesos per day. Hindi ka naman pwedeng magdaya lang sa conductor everyday or sa driver. Okay? Kailangan mong magbayad ng pamasahe. Okay? 1,500 per month. Then, daily needs. For example, yung mga shampoo, lotion, deodorant. Okay? Yun. Lalong-lalo na sa mga babae, meron tayong tinatawag na every month na dalaw. Hindi naman pwedeng bunot lang ilagay mo, tama ba? Or, band-aid. Kailangan ka talagang bumili ng bagay na kailangan mo. Okay? Sabihin lang natin, 3,500 per month. Then, tubig, 1,000. Kurente, 1,000 din. Then, padala sa magulang. Syempre, pinaaral ka ng mga magulang mo. Kailangan mong makaganti. Kahit hindi nila sabihin na kailangan mong gumanti, ay parang obligado ka na gumanti sa kanila. Tama ba? Kasi bakit? Ilang taon ka nilang binigyan ng sakripisyo para makatapos sa pag-aaral. Okay? Kailangan mo talagang bumawi sa kanila. Sample lang, 2,500 per month. Parang ang liit nga lang eh. Tama ba? Then, gimmick. Syempre, single ka. Okay? Gimmick ka ng, sabihin lang natin, 1,000 per month. Then, total of 19,200. Okay? Then, sa 20,000 mo, minus 19,200, 800 na lang ang naiwan. Huwag ka pong magagalit sa akin. Ito, masakit, pero reality. Ilang taon ka ba nag-aral? Kinder, 2 years, elementary, 6 years, high school, 4 years, college, 4 years, a total of 16 years ka nag-aral for 800 pesos? Alam ko masakit, pero reality. Hindi po tayo nabuhay para magtiis habang buhay. At hindi po yan ang worth natin. Minsan ang masakit, yung iba, hindi lang 800. Yung masakit sa iba ay negative pa. Okay, negative pa yung sweldo nila, nagkakautang-utang pa. Tama ba? At imagine mo, 16 years ka nag-aral, ginapa ka ng mga magulang mo, sinakripisyoan nila, pinagtrabuhuan nila. Okay, minsan nagkakautang-utang pa sila para mapag-aral ka. Ikaw naman, nagsunog ka ng kilay, nagpuyat ka. Okay? Nangopya ka para makapasa. Pero ang point ko, pang 800 pesos ka lang ba? Or pang negative 800 pesos? Or libo-libong negative ka pa ba? Gusto ko pong sabihin sa'yo na hindi yan ang worth mo. May malaki pang bagay na para sa'yo. Alam mo bakit alam ko? Hindi po ako isang religious na tao, pero meron po akong nabasa sa Bible na sinabi ng Diyos na sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Kung naghihirap ka po ngayon, hindi po yan ang plano ng Diyos na para sa'yo. Okay? May mas maganda pa pong life na para sa'yo. Isang beses lang po tayo mabuhay. Okay? Sarapan na po natin.
Naalala mo ba, nung bata ka pa, napakalaki ng mga pangarap mo. Tama ba? Gusto mo maging astronaut, gusto mo maging hari, gusto mo maging prinsipe, okay, gusto mo magtayo ng palasyo, gusto mo maging mayaman, gusto mo ng mga maraming sasakyan, gusto mo mag-drive ng airplane, lahat gusto mo. Tama ba? Ang laki-laki ng mga pangarap mo. Pero nung lumaki ka, lumiit naman yung pangarap mo. Kasi bakit? Na mulat yung mga mata mo sa reality na mahirap kunin yung mga pangarap. At dahil sa liit ng kita mo, na yung kita mo hindi na makita, ang ginawa mo, niliitan na lang din yung pangarap para ipagkasya sa kita. Alam mo, gusto kong sabihin sa'yo na hindi pa huli ang lahat. Gusto kong mangarap ka ulit. Alam ko naman na meron kang malalaking mga pangarap. Pero kung hindi kayang ibigay ng trabaho mo yung pangarap na ginugusto mo, ay hindi ko naman sinabi na i-stop mo yung ginagawa mo, pagpatuloy mo yan, pero ang point ko lang, magdagdag ka ng another source of income. Okay? By investing. Mag-invest ka po sa mga bagay na pera mo ang magtatrabaho para sa'yo at hindi ikaw yung magtatrabaho sa pera. Kasi alam naman natin na hindi tayo forever na magtatrabaho para sa pera. Kasi bakit? Darating yung time na bibigay rin yung katawan natin. Hindi na tayo makakapagtrabaho. Itong investing na sinasabi ko ay hindi yung mga pyramiding na investing. Okay? Yung mga mag-invest ka tapos dodoble yung pera mo, hindi po ganun. Okay? Illegal po 'yun. Okay? So, hindi po 'yun ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko po ay yung mga, for example, real estate. Okay? Bumili ka ng mga properties na hindi pa natatayo. Pag natayo na 'yan, mas lalaki yung value niyan. Stock market, okay? Mag-invest ka sa mga stock market. Kung hindi mo alam kung paano mag-invest dyan, dapat ka rin mag-invest ng time para pag-aralan kung paano mag-invest dyan, okay? Sa mga gustong matuto kung paano mag-stock market, meron po akong ibibigay na libro sa inyo. Pwede nyo akong i-PM sa Facebook. Bibigyan ko po kayo ng libro na libre, na libro ni Boss Sanchez po. Okay? Yung My Made Invested in Stock Market. Okay? So, let your money works for you po. Then, kung wala ka namang pera na malaking puhunan, okay, best na type of investing ay sa mga network marketing or multi-level marketing business or mga direct selling business. Oops! Teka lang. Gusto ko mong sabihin sa'yo, kung negative ka po sa mga bagay na ganito, okay, sa mga bagay na, for example, network marketing, pinagdidirian mo, multi-level marketing, networking, in short, pinagdidirian mo itong mga bagay na to, gusto kong sabihin sa'yo na wag mo pong pangdirian yung mga bagay na hindi mo alam. Kasi bakit? Ito po yung mga sinasabi ng mga successful na mga tao sa buong mundo about network marketing. Okay? So, for example, Bill Gates. Kung kilala mo si Bill Gates, siya po yung isa sa mga pinakamayaman na tao sa buong mundo. Ang sabi niya, if I would be given a chance to start all over again, I would choose network marketing. Imagine mo, bilyonaryo na magne-networking pa. Okay? Then, Donald Trump, isa din sa mga pinakamayaman sa buong mundo. Okay? Bilyonaryo din. Anong tao nito? In-interview siya sa isang sikat na TV show. Okay? Sabi ng nag-interview sa kanya, what would you do if you lost everything and had to start over from scratch? Ang sabi niya, I would find a good network marketing company and get to work. Okay? Ang audience naman, nagsisigawan, nagbu sa kanya, okay? Ang sabi naman ni Donald Trump, that's why I'm sitting up here and you are all sitting there. Okay? Kasi hindi nila alam kung ano ang networking or network marketing. Yung mga mayayaman po ay nagsisearch ng networks. Okay? Then, isa din si Warren Buffett, okay? Billionaire din. Okay? Sinasuggest din niya na mag-invest sa network marketing kasi nag-invest din siya sa network marketing. Okay? Bilyonaryo na din. Then, si US President Bill Clinton, okay, sabi niya, malaking pasasalamat niya sa industriya ng network marketing kasi bakit? Maraming tao natutulungan. Millions of people ang natutulungan ng network marketing industry. Then, ito po yung total global sales for 2012. NFL, yung National Football League, 9.5 billion total sales. Nung 2012 pa to hindi pa 2015, hindi pa to updated. Music industry, 16.5 billion. Video gaming industry, 67 billion. Movie industry, 80 billion.
organic products, 91 billion, network marketing, total sales is 167 billion. Okay? So, kung hindi mo pa, imaginein mo, 167 billion, hindi mo, ang mga bagay na pinagdidirian mo, or ang mga bagay na ayaw mo, kasi networking daw, networking, ayaw ko niyan, tama ba? Ang mga bagay na pinag-aayawan mo, ay yung mga bagay na malalaki pala. Okay? Imagine mo, kung small time ang network marketing, baka, tanungin mo sa sarili mo, baka yung ginagawa mo yung small time. Tama ba? Imagine mo, 167 billion, kahit, ayaw bang kumurot lang sa kita ng 167 billion? Point ko lang simple. Okay? Wag mo pong pandirian yung mga bagay na hindi mo alam. Kasi bakit? Baka yan pa yung bagay na makapagpapayaman sa'yo. Magbibigyan ng yaman sa'yo. Before I end, gusto ko lang itong i-plug. Okay? So, samahan mo po akong isulong ang ginawa naming OFW uwian sa Pinas for good. Ang ginagawa po namin dito ay nagsishare ng system at idea kung paano kumita ng malaki as sideline. Okay? Na kahit merong trabaho, ay pwede kang kumita ng malaki at makauwi sa Pilipinas for good. Okay? At kumita ng malaki dito sa Pilipinas na kasama yung mga pamilya nila. Okay? So, ito po yung mga tao na tulungan ng idea at system namin from all walks of life sa Pinas at sa abroad. Okay? Ito po sa Singapore, madami na po mga OFW from Singapore na nakauwi sa Pilipinas na nagsa-sideline lang po sa idea na shinare namin sa kanila. Okay? Habang nakauwi na sa Pilipinas at kumikita ng malaki. Then, ito po yung sa Hong Kong, na madami din po mga OFW doon na nakauwi na sa Pilipinas. At ito po yung mga bagong sign-ups lang. Then, ito, from Philippines, ito pong nasa baba na nasa right side, nasa, itong may hawak na maraming pera. Okay, dating dishwasher lang po. Pero ngayon, kumikita 400 to 600,000 per month. Diba? Grabe, dating dishwasher lang at, taga Mindanao. Then, yun, grade 4 lang natapos. Then, itong nasa taas din, nasa left side, itong nakalakos, ay dating security guard lang. Then, itong dalawang to naman, itong naka-hammer at itong naka-ODR8, ay na-feature na sa Kabayong Soknasak at sa Rated K. Yun. From Philippines yan. Ito naman sa Dubai. Ganito karami ang tao namin sa office everyday. Okay? Sa Dubai. Then, ito sa Dubai din, itong taong nasa baba ay after 11 months ay naka-Lamborghini dahil sa ginagawa naming system at ang tawag nito, ginagawa naming sideline lang. Okay? Then, ito naman nasa taas ay after 10 months lang, naka-sports car na din. Then, yun. At iba't ibang lahi na po ay sumasali. Okay? Las Vegas, Korea, UAE, Hong Kong, Dubai. Diba? So, yun. Kahit iba't ibang lahi ay ginagrab na yung opportunity. For more info about sa OFW yan sa Pinas, pwede mo akong, kung paano siya gawin, okay? Pwede mo akong i-contact sa 0912-3830-879 or you can PM me sa Facebook, www.facebook.com/ReynaldDave.Acosta. Okay? So, nasulong po natin itong Project OFW uwian sa Pinas for good. At kung sa tingin mo nakatulong itong information na kuha mo ay pwede mong i-like at i-share. At mag-comment ka kung anong gusto mong i-comment. So, thank you so much guys. Good morning.